Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, nabigla ang lahat just in breaking news. Grabe to, nako, PBBM na-shock, PRRD nagsalita na. So yan mga kababayan, ang ating alamin mula po rito kaya Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. So ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito, no? Talagang medyo para sa akin medyo nakakahiya po kapag ikaw po ay pagsabihan, no, ng dating presidente na magtrabaho ka, ba? Yung administrasyon ba? Or even not the former president. Yung mga tao, no? Sasabihan ka, magtrabaho naman po kayo para sa bayan, di ba? Medyo nakakahiya po yun para sa administrasyon. Well, anyway mga kababayan, eto. Pakinggan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Nagtitrending yung sinabi kagabi, no, sa interview ni Duterte. I believe na si Duterte hindi naman pumunta doon sa Hong Kong, no? For some other reasons, at ito lamang po ay nagpapa-interview sa media. Ngunit I believe na local media yun, ha, pero doon sinabi lahat ni former President Duterte. May binanggit pa nga siya patungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Mainit na sinabihan ni Duterte itong si PBBM na magtrabaho ka, Mr. President, magtrabaho ka, PBBM. Mainit yung sinasabi niya, ha? At mainit rin nating pag-uusapan itong sinabi ni Duterte na parang ang point ng kanyang sabi, binobola lang kayo ni VP Sara nung sinabi niyang tatakbo yung tatay at yung mga anak niya. Parang gano'n, ha? So mismo, ipapakita ko sa inyo ang video na to ni former President Duterte at ire-react natin, okay? I-analyze natin yung kanyang mga sinasabi at ibigay ko sa inyo ang ating opinion, okay? So kayo rin, magbigay rin kayo, libre rin kayong magbigay ng opinion dyan sa ating chat box. Kasi demokrasya tayo, we have our own opinion, okay? So ngayon, itong grupo ng mga kalaban ni Duterte, alam naman natin kung sino, ang daming mga kalaban itong si Duterte dahil inggit na inggit sila dito. Natataranta na sila ngayon. Natataranta dahil nga bigo sila na sinabi ni Duterte na wala na, laos na ako, hindi ako tatakbo. So nawindang na naman lahat. Kasi yung iba, kung hindi sinimula ni VP Sara yung anunsyo niya, hindi naman sila magre-reveal kung tatakbo sila o hindi. Di ba? So ngayon, nakikita ni VP Sara. Kung sasabihin yung strategy yung ginawa ni VP Sara, ewan ko sa inyo. Hanggang ngayon, nagpalabas na ng statement sina Trillanes, yung mga Dilawan, pati itong mga sina Tambaluslos, sina PBBM, patungkol dyan. Ayan. So nalaman tuloy ang mga plano ninyo. Diyan kayo magtaka. Bakit ang mga Duterte ang pinagbabasihan nila sa laro ng politika? Sabi ng sabi ng mga bangag vloggers, itong mga dilawista vloggers at mga dilawista na mga supporters, itong supporter ni PBBM, sabi nila sinungaling raw si VP Sara dahil nilaglag raw ni Duterte. Yan ang mga pautot nila ngayon, ha. Yan ang script nila ngayon na hindi na raw dapat pagkakatiwalaan itong mga Duterte dahil paiba-iba yung mga sinasabi. Alam niyo, sa totoo lang, natatawa ako sa inyo. Natataranta na kayo, napapraning na kayo sa mga dahil kasi lagi kayo nakabantay sa mga Duterte. Ituloy kayo, nadidihado na kayo, ha? Pero so much with this itong ating topic ngayon. Help me po na i-like muna at i-share ang ating video, itong ating live para kakalat ito sa taong bayan. Okay? So sabay-sabay natin i-like muna at i-share itong video natin Facebook at YouTube. 1 2 3 go. Ayan, and also guys, paki-subscribe at paki-follow ni Facebook at YouTube kung hindi ka pa nakasubscribe, no? Para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news, okay? So sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1 2 3 go.
Ayan, naka-follow, subscribe na lahat. So, simulan na natin itong sabay-sabay nating panoorin yung sinabi po ni former President Duterte at tayo po ay magre-react, no? So, guys, listen carefully, no? At laliman nyo po ang inyong isip while pakinggan natin ang mga answers po ni former President Duterte patungkol po dito sa mga questions ng media. Okay? So, yan, Tatay Digong. Okay, so pasok. Have this audience with you, this session this afternoon. I'm ready to answer your questions. Ayan. Visiting Jamie, ano po ba ang pakiba natin sa signature? Ano po ba, ano ibang mga activity pa natin natin? Actually, ma'am, may sadya talaga ako doon sa Maasin. It's my birthplace. Doon ako pinanganak eh. Marami akong relatives. One of the things that we are presently discussing is yung politika doon, the dynamics. Puro pinsan ko yan sila, halos. So, pag-usapan natin, acting as a mediator para maganda takbo ng Leyte, at least doon sa lugar nila. And nakapunta na lang ako dito. Ang sadya ko rin talaga, I timed it to visit them. Ito yung sinabi ni Tatay Digong. Ito yung sinabi niya. Imagine that one, pumunta dyan siya sa Tacloban para kumustahin ang mga taong tinulungan niya. Imagine hindi na siya presidente, pero pinuntahan niya ang Tacloban dahil alam niya na grabe yung nangyaring bagyo ng Yolanda. Okay? Alam naman natin, ilang taon na yon pero kinumusta pa rin ni Duterte. Ano na ang kalagayan nila, di ba? He is still monitoring kahit hindi na siya presidente. O kayo, yung mga tambalos-los vloggers, kaya ba yan ng amo nyo? Kaya ba yan ni PBBM? Ni minsan nga, hindi ko narinig na pinisita ni PBBM yung Tacloban na yan eh. Puna lang siya ng puna. Pero ito, hindi na presidente, pumunta dyan sa Tacloban, kinumusta ang tao dyan kung ano na ang kalagayan nila. Ano na ang present situation ngayon. Sa ilang mga taong nagdaan. Imagine that one, ito yung tinatawag nating follow-up na monitoring. Yan ang presidenteng magaling. Kayo, ayong nagawa ninyo? And to visit here because of the fiesta, but more importantly rather, is yung Yolanda na pinuntahan ko nung tragedy that happened many years ago. Tinignan ko lang yung kung ano ang ang buhay nila. Kinumusta ko lang. So yan mga kabayan, tiningnan po ni dating Pangulong Duterte yung Tacloban. Kung okay pa, 'di ba? Kung okay na ba? Or baka hanggang ngayon nabudol pa rin, 'di ba? Or hanggang ngayon ay wala, ganun pa rin, 'di ba? Wala na talagang mga kababayan, 'di ba? Nag-trending nga 'di ba yung Samar to Tacloban na daan, 'di ba? Lubak-lubak, Si BP Sara nga sabi parang nasa nasa dagat, Parang mga waves Ibig sabihin lang mga kababayan, ang gusto ko lang i-point out kung may ginagawa ba, no? Well, wala naman ngayon sa ngayon. Wala pong wala pong obligasyon si dating Pangulong Duterte sa Tacloban dahil hindi naman po siya elected ngayon Pero si BP Sara, I think, 'di ba? Kasi vice president Pag vice president magsabi sa iyo na, "Oy, yung yung lugar mo, bakit ganito, lubak-lubak, Pero palaging may project ng highway, 'di ba? Mga kalsada. Bakit ganyan? Ibig sabihin lang mga kabayan, may nagaganap na na kabulastugan na naman dito. Kanino ba hawak ang Leyte, di ba? Ganyan lang yan mga kababayan
Ibig sabihin, magtrabaho kayo. Gaya ng sinabi ni dating Pangulong Duterte kaya PBBM, magtrabaho ka. Dinidin niya talaga eh. Wala akong ano. Napumunta lang ako ng simbahan just to thank God for the journey here. Nagkandila ako, just like any Roman Catholic. Tapos kakain, paalis na rin ako ngayong hapon. So, isa na lang. Ano ba ang nakita mong sitwasyon nila, sir? Sa Eto, so tinatanong siya ngayon. Tinatanong siya ngayon ha, sir. Ano ba ang nakita mong sitwasyon ngayon dito sa Tacloban? Okay, pakinggan. Yung sitwasyon nila, sir, ng mga Yolanda survivors. well, I'm happy that they have at least there's a regrowth of the place, and although I was not able to talk to them intimately because kulang yung panahon. Ayan, si Merciful Alferez, ayan, nag-welcome to mayor na level. Ayan, kung gusto nyong magpa-member sa Donmar TV, pwede kayong magpa-member mayor level, governor level, meron dyan ha, senator level, meron yan. Maraming salamat, Merciful Alferez. Ayan, Evangeline Gonzalez, ayan, Hong Kong dollars na $8. Ayan, maraming salamat, Evangeline Gonzalez. Ayan, may nahihiya naman ako dito. Nagpapakulay. Oh, grabe ang colorful ng July 1 natin. Ayan, palakpakan. Maraming salamat, Evangeline Gonzalez. Merciful Alferez, maraming salamat po. But to see the smiling faces, but you know, if there is one tragic event in my life, marami yan eh. Matayan ka, ano. May isa akong event na nagkaroon ako ng trauma. Yung Yolanda. In-emphasize ni Duterte dito ha na may trauma siya dito sa Yolanda. By the way guys ha, lahat ng mga sinasabi ni Duterte dito, kokomentaryuhan natin, gagawa natin ng opinion, okay? So sa gitna ng kanyang interview, dun, marami kasing type of questions yung ibinabato sa kanya ng mga reporters. So punta muna tayo dito kung ano yung dahilan bakit nandyan siya sa Tacloban. Ito yung mga follow-up questions. Mamaya, itatanong ng mga reporters yung tungkol po sa sinabi ni VP Sara. Mamaya abangan natin yan, okay? Continue. Will not. It was a very traumatic experience because ewan ko kung nandoon kayo, but I was there right after. I could Alam nyo, buti pa itong presidente na ito, nagka-trauma. Hindi niya nagustuhan ang sinapi ng Tacloban. Ayan no, feel na feel ni Duterte. Kayo, meron ba kayong leader na ganyan, mga bangag vloggers? Yung presidente nyo, ganito ba? Grabe yung malasakit ng tao. Oh, tingnan nyo. nakita ko yung mga tao na I had to Imagine ha, gaano sila ka iba ni PBBM. Siya, itong si former President Duterte, busy sa pag-monitor ng mga taga-Tacloban kung okay na ba yung kalagayan nila. Pero si PBBM, busy kung ano naman ang susunod na concert. So yan mga kababayan. Tama, speaking of concert mga karibinan, talagang full blast yung yung concert nila sa Malacanang. Para daw yung sa mga health workers eh. Pero may nabasa po akong komento na galing po sa isang health worker. Sabi niya po hindi naman kailangan ng concert ng mga parang ginawang dahilan lang, no? Ang mga health workers para magkaroon sila ng concert. Diba? Hindi naman mga health worker yung nag-attend doon eh. Nandun nga si Thinking Pinoy, di ba? Oh, speaking of Thinking Pinoy, mayroon po siyang mayroon pong programa ngayong dito sa sa PTV4. Yan. Yung tinatawag nilang Persona Special. Nako. Interview na yung mga sekretary kung anong mga nagawa nila eh. Ang tanong, bakit magkakaroon pa ng persona? Magsusona naman ang presidente. Wala, di ba? Bakit kailangan pang mag-report ng mga sekretary
kung i-report din naman ni President Bongbong Marcos Jr. sa kanyang SONA. Oh, di ba? Parang eto opinion lang po ito, parang brainwash nyo na naman ng mga taong bayan eh. Di ba? Before ng SONA, magpapalabas muna kayo ng kung anong-ano na magaganda. Eh, tingnan natin kung nangyari ba yung mga sasabihin ng sa SONA, di ba? Kung magtutugma ba itong SONA interview ninyo dito sa gagawing SONA ni President Bongbong Marcos Jr. Para kasing ano bang purpose ng pre-SONA special na yan? Kung magsasalita rin naman ng kung baga pinangunahan nyo na yung presidente, wag na siya mag-SONA, total nandiyan naman yan eh, diba? Ay paparinig nyo naman sa amin, yan na lang siguro yung pakinggan natin, wag na yung presidente. Kasi pinangungunahan niya eh, diba? Wala na yung mga kabayan, sana nga po magtugma yung sasabihin dito sa pre-SONA special ninyo, yung mga interview ninyo sa mga sekretary. Aba, ano kaya ang sasabi? Eto, naisip ko lang bigla, di ba si BP Sara kare-resign lang at kapapalit lang yata ni Senator Sonny Angara. Ano kaya ang maire-report ni Senator Sonny Angara wala pa naman siyang nagawa? O yan mga kababayan. So malamang sa malamang ang i-report niya na yung mga nagawa ni BP Sara. So nakakahiya naman sa kanila, diba? Well, na yung mga karibin natin, ano man pong yung reaksyon, komento or kritisismo sa video ito, ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong reaksyon patungkol po dito, right? Maraming salamat po.